Second Peter. Dahil din yun ang tinuturo ko, pinag-aaralan ko po kasi Second Peter, mga kapatid. Huwag ko kayo dadalhin sa gustong iparating ni Peter, no? Pero doon muna tayo sa Galatians, chapter 5, verse number 1. Second Peter chapter 1, verse 9. Magandang ating pag-aaral ay pinamagatan kong A Christian Can Return to Bondage. No? Ang Kristiyano ay pwedeng bumalik sa kanyang dating ginagawa nung siya ay unbeliever. Bondage. No? Yung dati niyang ginagawang yung unbeliever pa siya, pwede niyang balikan niya. Pero mas masahol pa pag bumalik siya. Sabi ng Peter. Okay? So, basahin po natin Galatians chapter 1 sa 2 Peter 1:9. Buksan muna natin sa Galatians chapter 5 verse 1. Okay. Galatians chapter 5. Masama lang talaga yung looks. Kaya hindi ko siya wala akong hindi maganda yung tiplada ng paano sa wait ng ulo ka. Minom ako ng biogesic. Okay? So, Galatians chapter 5 verse 1 sa 2 Peter 1:9. Doon muna tayo sa Galatians 5:1. Nandiyan na po kayo, mga kapatid. Amen niyo po sa panahan. Ready? Begin. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Take note yung pinakahuling passage. And be not entangled again with the yoke of bondage. No? Talagang bumabalik ang pagka nag-backslide, ang isang Kristiyano babalik. That's right. Amen. Yung bondage nandyan. No? Bumabalik sa dati niyang nature nung siya po ay unbeliever, nung siya po ay unsaved. No? Na nagbabackslide. No? So, yun po ang ibig sabihin niyan. Then, talong tayo sa 2 Peter 1:9. And cross-reference yan, mga kapatid. 2 Peter chapter 1, verse number 9. Okay? Andiyan na po kayo? Amen. Sayin natin, ito yung connected sa ating binasa. 2 Peter chapter 1 verse number 9. Yung unang passage, pansinin niyo po ano. Okay, ready, begin. But he that lacketh these things is blind. Take note yan, ha? And cannot see afar off, and had forgotten that he was purged from his old sins. Tayo po'y manalangin. Pagpalang Diyos ang banal na sa langit, salamat po Panginoon sa aming pag-aaralan. Sa oras nito, tulungan niyo po ang inyong lingkod na ikaw ang siyang maging mouthpiece niyo lang po ang inyong lingkod, Panginoon, servant. Hindi, wala po akong magagawa, wala po kayo, Panginoon. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, ay may deliver ng maayos at marami kaming makuha ang pagpapala sa inyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo po ng victory, Panginoon, ng aming nga pong pag-aaralan, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom and knowledge and understanding ang bawat isa. Kaya na po ang manguna sa amin, O Diyos, banal na Espiritu. Patawarin niyo po kasi ang mga kasalanan, Panginoon. Basan niyo po, Panginoon Jesus, ng banal na dugo upang mga karapat-dapat po sa paglapit sa oras nito, sa gabi nito. Ito ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Take your seat, mga kapatid. Salamat po. A Christian can return to bondage. Okay? Kaya sabi po na verse number 1, Galatians chapter 5, stand fast therefore in the liberty where Christ had made us free,
And be not. No? Kaya nandun din yung be not. Talaga nagkakaroon ng sakit. Pagka talagang ikaw ay lumalayo o babalik ka doon sa dati mong ginagawa ng ikaw ay unsaved pa. Ha? Mabibinat ka talaga. Ha? Kakasakit ka talaga. Kaya huwag po tayong bumalik na sa dati natin ginagawa. Amen. Ha? Magiging malala ang sitwasyon natin. Hindi magiging mabuti ang ating kalagayan pag tayo po ay nag-backslide, bumalik sa dati natin ginagawa. Mga old nature natin, yung mga past life natin na kung saan ay hindi na dapat pambalikan. Kita ko yung Facebook kay Brother Yo na na-bless ako. No? Na-bless yung kanyang testimony. No? Na kung saan dati siyang nando sa Kapatay Sindi, no? Umakanta pa siya ng mga worldly song, pero binago siya ng Panginoon. Kaya walang posible sa Panginoon. Amen. Naligtas po siya. Yes, Lord. Amen. Kaya nakakatuwa po dahil kasi may changes, may transformation sa buhay ng kapatid niya. Yo Mario, no? Kaya nakita po natin yung kanyang buhay na ginagamit ng Panginoon. Mas maganda na yung gamitin ka ng Panginoon kaysa gamitin ka ng mundo. That's right. Ha? Amen. Mas maganda nang gamitin tayo ng Panginoon sa may katuturan kaysa gamitin tayo sa Satanas na wala namang katuturan. Apo. Right. Wala. Mayroong mas maganda may silbi ka sa Panginoon kaysa wala kang silbi, no? Na ginagamit ng Satanas. Kaya malaking bagay mga kapatid. Kaya kasi niyo po, and be not entangled again with the yoke of bondage. Yeah. Kaya ang Kristiyano ay pwedeng bumalik kung gugustuhin niya. No? Kaya sinabi diyan, be not entangled again. No? Again, huwag ka nang bumalik. No? With the yoke of bondage. Yun yung mga yoke of bondage. Na nung makikita natin na binabanggit din po na yun yung mga mapapansin natin sa buhay ng Kristiyano na yoke of bondage, yung mga tinatawag na nabasa ko dito sa cleaning up on the outside and cleaning up on the inside. No? Ano ibig sabihin to, Pastor? Yung cleaning up on the outside, pagka sinabihan mo yung mga Kristiyano about doon sa pananamit nila, no? No open. Nandun yung mayroong ma-open, mayroong mabibless, mayroong mga sa modest apparel ng mga kapatiran, pag binanggit mo yan, mayroong mabibless, may ma-open, no? Pagka yung mga haircut, mga ganun, no? Yung mga bisyo, pag-inom ng alak, aninigarilyo, no? Mga ABS-CBN, alak babae, sugal, cabaret, nightclub, beer house, name it, no? Nabanggit mo yan, okay pa sa kanila yan. Pero pag nabanggit mo yung kasalanan ginagawa nila, mga gumagawa ng mga Kristiyano, yan na nagkakaroon na makikita mo niyang kulay. So yun yung cleaning up on the outside and cleaning up on the inside. Yung inside, yung mga nasa kasalanan na sa loob. Yun yung ibig sabihin. No? Na makikita natin. Pero pansinin po natin, kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, before a man is saved, he is blind. Tayo po ay bulag nung tayo po ay di tayo naligtas. Spiritually, sinabi yan sa Romans chapter 2 verse 19, no? Isa-isahin natin. Romans chapter 2 verse 19. Romans chapter 2, ito po tayo nung wala pa tayo sa Panginoon. Blinded tayo eh. Sabi sa Romans chapter 2, verse 19, nung hindi ka paligtas, na hindi ka pa na-saved, hindi ka pa na-born again, ito tayo. Verse number 19, and sabi diyan, Romans chapter 2,
verse number 19. And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness. Kasi ninyo po, a guide of a blind. No? So makikita po natin dyan na tayo po, no? Blind tayo. Bulag tayo. Kasi spiritually, blind tayo. Pero makikita natin mga kapatid, kung tayo ay anak na ng Panginoon, hindi na tayo spiritual blind. Nagkaroon na liwanag. Okay, sa John chapter 9, nanggit din po, na tayo din po ay, makikita natin sa John chapter 9, buksan natin, John chapter 9, verse number 39 to 41. Sabi po dito sa John chapter 9, verse 39 to 41. Sabi dito, and Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, are we blind also? Sinabi sila ng Panginoon sa verse 41. Jesus said unto them, if ye were blind, you should have no sin. Ito pinapakita dito mga kapatid. Kung sila hindi bulag, bakit di dapat sila gagawa ng kasalanan? Pero bakit sila gumagawa ng kasalanan? Kasi bulag sila. So ibig sabihin, unbeliever sila. Kaya sila gumagawa ng kasalanan kasi bulag sila, unbeliever sila. Pinatutong ko lang po noon. Pero ganun po tayo dati. Blinded tayo, unsaved tayo, nakakagawa tayo ng kasalanan kasi bulag tayo sa katotohanan. Hello? Amen. Yun ang ating nature. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito, sila ay unsaved, kaya bulag sila sa katotohanan. Hindi nila matanggap yung katotohanan kasi blinded sila. Okay? Unsaved sila. Hindi sila born again. Hindi sila believer. Nakatulad po natin. Okay? Malinaw po ang Bible. Kaya sinabi dyan sa verse number 39 down to verse 14. Okay, Matthew 15 verse 14, no? Ito mga verse na to, binibigay ko sa inyo for the meantime. Ito yung tinatawag na dati tayong spiritually dead. No? Blinded tayo. Spiritually blinded tayo. Dead tayo sa harapan ng Panginoon. Pero salamat, hindi na tayo ngayon. Amen. Meron changes. Yeah, right. Merong nagbago sa buhay natin. Amen. Praise No? the Lord. Patay yung espiritu natin, pero ngayon hindi na. Amen. Binuhay na ng Panginoon. Amen. Okay? So, makita natin sa Matthew chapter 15, verse 14. Matthew 15, verse 14. Ano sabi ng Bible mga kapatid dito? Matthew 15 verse 14. Matthew 15 verse 14, sabi dito, let them alone. They be blind, leaders of the blind. Asin niyo, palagi may blind, no? No? And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Ano po yung ditch? Ang ditch, a narrow channel dug in the ground, typically used for drainage alongside of a road or the edge of a field. No? So meaning, isa itong makipot na kanal na hinukay sa lupa na karaniwang ginagamit para sa daluyan ng tubig sa tabi ng kalsada. Katulad yung mga drainage na nakikita natin yan. So, pagka yung bulag, hinakay mo, yung kapwa mo balag, saan mahulog? Doon sa ditch. Yun ang ibig sabihin ng ditch. No? Yung na-drainage na may mga hukay-hukay dyan, nadaluyan ng tubig, yan yung ditch. Di na po? So, yan po ang ibig sabihin ng Bible. Parehas po silang bulag, parehas silang unsaved, dadaling na yung unsaved, unbeliever, sa kapahamakan. Yun yung ditch, yung kapahamakan.
Pareho silang mahuhulog doon sa ditch, doon sa hukay na yon, pareho silang mapapahamak sa impyerno, ang ibig sabihin. Amen po. Kasi pareho silang unbeliever. No? Yung unbeliever, sinasagip niya, kapwa unbeliever, pareho silang mapapahamak sa kapahamakan. Pareho silang pupunta sa impyerno. Amen po. Dinadala niya yung isang unbeliever, siya rin pala, hindi rin pala saved. Dadalhin ng isang unbeliever yung hindi saved sa hindi rin saved. O pupunta sila sa impyerno. Para sila nga saved. Dinadala ng mga kulto, yung mga tao na di naniniwala si Kristo ay Diyos, katulad ng INC. Dinadala ng INC yung mga tao papunta sa kapamakan. Dahil kasi ang turo nila, si Kristo ay tao lang. Amen po. So, dadali nila yung mga tao sa kapamakan kasi nabulag yung mga tao yun, nadaya, sila yung mapapahamak sa impyerno. Right. Amen po. No? Yun yung ibig sabihin. The blind, sabi dyan sa verse 14, the blind, no? Both shall fall into the ditch. If the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Tama? Amen po. Yung mga nagtuturo na tao na si Kristo, mga blind yan eh. O dadalhin nila, kapwa rin blind. Para sila mapapahamak. Right. Amen. Yun ang ibig sabihin nito. Pero salamat, hindi tayo blind. Hello? Amen. Amen po. Yes. Tayo mga believers na ngayon. Praise the Lord. Yun yung past natin. Yung nakaraan natin, tayo ay blinded. Tayo spiritually blinded. Tayo ay bulag sa katotohanan. Amen po. No? Tayo ay, ang tatay natin, yung si Satan. Sabi sa John 8:44, "Ye are of your father the devil, and the lust of the father he will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him." Satan. When speaketh a lie, speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. No? Kasi nga, blinded tayo eh. So, ang tatay natin, hindi ang Panginoon. Tatay natin si Satanas noon. Pero salamat, nung tayo nakakilala nga, ngayon, hindi na natin siya tatay. Hindi na tayo blinded. Hindi na tayo bulag. No? Alam na natin yung katotohanan. Amen po. Kaya napakaganda po na nangyari sa ating buhay. No? Hindi na tayo babagsak doon sa ditch. Kasi yung nag-aakay sa atin, nasa tama. Amen po. Nasa totoo at katotohanan. No? Yun ang kagandahan po doon. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 4? No? Dinadala ko muna kayo doon sa past natin yan. 2 Corinthians chapter 4, verse number 4. Alam na po ito ng mga Bible believers. No? In whom the God of this world, tingnan niyo po yung God dyan, small g, Satan. The God of this world had blinded the minds of them. No? Kaya nga tayo blinded eh. Kasi nga, nasa bondage tayo. Yung tinatawag doon sa, binanggit po ng Galatians chapter 5, no? Yoke of bondage. Tayo po ay, parang gano'n, no? Na bumabalik sa dati nating pagkatao. Babalik tayo sa dati nating ginagawang nature natin na lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So makita po natin. No, makita natin 2 Corinthians chapter 4, sabi diyan, "In whom the God of this world have blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious," take note yung verse na yun, no? Yung passage na yun, "lest the light of the glorious gospel of Christ." Hello? This is the glorious gospel of Christ. The King James Bible only. Wala nang ibang glorious gospel sa panahon natin ngayon, kundi ang King James Bible. Amen po. Wala na pong iba. Ito lamang po ang glorious gospel sa panahon natin ngayon. Yung mga corrupt, mga modern version, hindi po yan glorious gospel. Dahil wala dyan si Kristo, inaalis nila yung blood, Jesus, Lord, Christ, inaalis po. Amen po. Kasi kung yan ang glorious gospel, hindi mawawala ang pangalan ng Panginoon. Pero bakit inaalis? Mga corrupt, mga modern version. No? Inalis. This is the true, no, gospel.
the light, sabi niya, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, salamat may nagturo ng King James Bible sa iyo at sa akin. This is the glorious gospel na nagbigay ng liwanag sa atin na makilala natin yung tagapagligtas na siya'y namatay, hinilibing, at muling nabuhay sa mga patay. Patunay na siya'y Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Tumubos sa iyong kasalanan, sa ating mga kasalanan, Amen. para makita natin na siya lamang po at wala na pong ibang tagapagligtas. Kaya nga tayo na sumisigaw ng Jesus saves. No? Will save you from hell. Bakit? Siya lamang po eh. Wala nang iba eh. No? Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Sabi sa Acts chapter 5, 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kaya makita po natin niya mga kapatid. Take note mga kapatid. No? Yan po tayo. Yung nature natin, ganyan. Yung old nature natin. Yung past life natin. Nung tayo po ay unbeliever, ganyan po tayo. No? The God of this world, blinded tayo. No? Kaya makita natin. But if the man never gets into the scripture and grows, he can go back into the world and serve the flesh. Amen po. No? Kaya pagka ang tao ay hindi naniwala dito sa light of the glorious gospel, hindi dumipende dito, no? He can go back yung tao na Kristiyano into the world and serve the flesh. Yun yung magbabackslide siya. And he can lose what spiritual sight the Lord gave him. Buksan po natin mga kapatid, isa pa to, Revelation chapter 3 verse 17. Ito yung dumarating sa buhay ng Kristiyano. Ito na, Kristiyano na to, no? Ano nangyayari sa Kristiyano? May nawala. May nawala po sa kanya. Nung siya po ay gustong bumalik sa old nature niya, sa past life niya. No? So, ano mangyayari sa kanya? He can lose what spiritual sight the Lord gave him. Yung spiritual sight, what the Lord gave him, nawala po sa kanya. Tingnan po natin, Revelation chapter 3. Ano po ang sabi sa Revelation chapter 3? Verse number 17. Sabi sa verse 17, because thou sayest, I am rich. Sinasabi mo na ikay mayaman and increase with goods. No? Marami kang mga ari-arian sa iyong may mga goods ka with goods and have need of nothing. Wala na akong kailangan pa. And knowest not that thou art rich and miserable and poor and blind and naked. No? Pero bakit dito mga kapatid sa bandang huli, sinabi niyan, wala na raw siyang kailangan, pero ano nangyayari sa buhay niya? And sabi niya, no? And knowest not, hindi mo alam, that thou art wretched, miserable, and poor, mahirap, and blind, no? And naked. Ano yung mga ibig sabihin niya mga kapatid? Kala niya, mayaman na siya, no? Kala niya lahat ng bagay meron na kasi increase with goods, meron na siyang mga ari-arian, may bahay na siya na maganda, may sasakyan na siya na maganda, meron na siyang mga damit na magaganda, pero may kulang sa kanya. Sabi niya, pero pa sinabi siya dito, I have need of nothing, wala na akong kailangan pa. Pero ano nangyari dito? And wretched. Ano ibig sabihin niyan? And miserable. Ano pa? And poor. And blind. And naked. Empty siya, mga kapatid. Spiritually empty. Yeah. Bakit, mga kapatid? Wala na po yung kanyang spiritual life sa buhay niya. Puro materialistic na lang. No? Kaya nangyayari mga kapatid, he can go back into the world and serve the flesh.
Babalik yung isang backslider, yung gustong pumunta, bumalik sa dati niyang ginagawa, yung isang Kristiyano, Amen po. na wala na yung spiritual sight ng binigay ng Panginoon sa kanya. No? He can lose what spiritual sight the Lord gave him. Okay, sinabi niya sa verse number 17. Kaya makikita po natin, nawawala na po talaga. Okay? So makita po natin, babalik siya sa mundo. No? Yung tinatawag na bumabalik siya sa mundo na maglingkod sa laman. Yun po yung makikita natin dyan. No? Spiritual sight means the ability to perceive and understand invisible realities, divine truths, and spiritual realms that are beyond physical observation. No? So meaning mga kapatid, ng spiritual sight na nawala na sa kanya, tulad niya, no? Makita natin na yung kakayang makita at maunawaan yung mga nakikitang realidad, mga banal na katotohanan at spiritual na sa larangan ng kung saan yung physical sa pagmamasid. So nakita natin wala na po yung kanya pong dating ginagawa. Spiritual na bagay na ginagawa para sa Panginoon. Okay? Spiritually yung pananalangin. No? Pagbabasa ng Bible. Wala na. Ang mga bagay na yun kasi bumalik na siya sa dati niyang ginagawa. Yung salita niya, hindi na hindi na wala na yung salita. Pag nagsalita siya, worldly na. Pag nag-isip siya, worldly na. Hindi na mga spiritual matter. Yung dati niyang ginagawa na PI, mura, gagawin niya uli yun. Mas masahol pa. Yung dating hindi siya mauinit ang ulo na naging Kristiyano siya, babalik yung init ng ulo niya ng unbeliever siya. Right. Amen. Yun po yung ibig sabihin ng mga spiritual sight. Now, makita natin sa Galatians chapter 5, verse 1, nandun yung bondage under the elements of the world. Okay? So, Galatians chapter 4, verse number 3. Balik tayo dun sa Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse number 3. Yun yung Galatians, makita po natin, no? Sabi po dyan, Galatians chapter 5, verse number 1, no? And be not entangled sa bandang uli, again with the yoke of bondage. Pansinin niyo po ito, kukonek mo to sa Galatians chapter 4, verse 3. Atras tayo ng konti. Galatians 4, verse 3. Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. Pansinin niyo po yung verse number 1 ng Galatians chapter 5, verse number 1. Ulit mo yan sa Galatians chapter 4, verse 3. Pansinin niyo po yung word dyan. We're in bondage under the elements of the world. No? Bondage of the elements of the world na binalikan po ng Kristiyano yung bondage of the elements of the world. Yung mga dating bagay na siya'y unbeliever, binalikan niya. Kaya makikita natin mga kapatid, no? Christian can return to bondage. Yung elements of the words. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Babalikan ng Kristiyano yan. Pag lumalayo na ang Kristiyano, babalikan niya. Mas masahal pa siya nung siya po ay naging Kristiyano. Mas masahal pa siya pag bumalik siya doon sa bondage of the world, the elements of bondage of the world. No? Kaya makikita po natin yung sa Peter, sinabi yan eh. Yung pag binalik mo yung dati mong ginagawa ng unbeliever ka, mas masahal ka pa. Tandaan yung verse na yun. Pero yun ang sinabi po, no? Kaya sinabi dito sa verse number 3, no, that
were in bondage under the elements of the world. Okay? Verse 24 and 25. Talon tayo sa verse 24 and 25 ng Galatians chapter 4. Sabi niya sa Galatians chapter 4, verse 24 and 25, which things are an allegory, for these are the covenant, the one from the Mount Sinai, which gendereth to bondage which is Agar. 25. Sabi diyan, for this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to the Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. So yun po mga kapatid, no? Yung word, makikita niyo po, to bondage which is Agar, at saka dyan sa verse number 25, no? Bondage with her children. Kaya makikita natin yung pagbabalik po nila doon sa bondage na dati nilang ginagawa ng unbelievers sila. Huwag po tayong bumalik mga kapatid sa bondage. The elements of, sabi diyan, the elements of the world. Huwag na natin balikan yung elements of the world. Ano sabi ng Bible sa 1 John chapter 2, verse number 15? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Wala na yung pag-ibig ng Diyos sa iyo pagka minahal mo ang mundong ito. Sinasabi ng iba, mahal ka ng Diyos. Paano kung ginagawa mong mahalin ang mundong ito kaysa mahalin mo ang Diyos? Mahalin ka pa ba ng Diyos? No! Kaya sabi, the love of the Father is not in Him. Kasi meron ka nang minamahal, hindi mo na priority yung minamahal ang Panginoon kaysa mas priority mo nang minamahal ang mundo kaysa Diyos. O paano ka mamahalin ng Diyos kung mas priority mo na ang mundong ito? Yes, Kristiyano tayo mga kapatid, pero pagka mas minahal natin ang mundong ito kaysa Diyos, sinong minamahal natin? Ang mundo, hindi ang Diyos. O, ang pagmamahal ng Diyos, nasa na? Wala na. No? Kasi, we return to the bondage. No? Christian can return. No? You return to bondage. Bumalik ka sunod sa dati mong ginagawa. Nung unbeliever ka. Bumalik ako sa dati kong ginagawa na unbeliever ako. No? Wala na yung pag-ibig ko ngayon sa Diyos. Nasa mundo na. Nasa mga material na ako umiibig. Na wala na yung pag-ibig ko sa Kanya. Palagay mo, mamahalin ka pa ng Panginoon. Kaya pagdating ng judgment, doon papasok, mga kapatid. Yung mga ginagawa natin. Doon magkakaalaman eh. Kung mas minahal mo ba ang Diyos o yung mga bagay na nandito sa mundo. Okay? So makikita niyan. Papasok po dyan. No? A Christian can be dead spiritually even though he has a new spirit living in him. No? A Christian can be dead spiritually, backslidership. Spiritually, even though he has new spirit living in him. No? Sabi ng Revelation chapter 3 verse 1, patay spiritually ka, kahit na meron kang new spirit diyan sa buhay mo. Pero patay spiritually ka. Tingnan niyo po, Revelation chapter 3 verse 1. Nakakalungkot po yan mga kapatid. Kaya sabi niya, of bondage under the elements of the world. We're in bondage under the elements. Pagka bumalik ka, mahirap po. You are bondage in the elements of the world. Spiritually, dead ka. Pero meron kang new spirit living in you, pero patay ka spiritually. No? Ano sabi ng Revelation chapter 3 verse number 1? Verse 1, and unto the angel of the church in Sardis write these things, say, he that hath the seven spirit of God and the seven stars, I know thy works. Take note sa bandang huli that thou hast a name that thou livest and art dead. Tingnan niyo po. Yes, buhay.
Ano tayo? Nasa new birth tayo. Kristiyano tayo. Pero tingnan niyo po yung bandang huli, art dead. No? Umabalik ka sa mga bagay-bagay na ginagawa mo nung unbeliever ka. Bandage tayo doon. Minsan di natin alam, bumabalik tayo sa past life natin nung unsaved tayo. Hello? Amen. Nakukuha niyo po yung punto dyan? Amen. Yan po sabi ko, I know thy works, alam ng Panginoon, that thou hast a name that thou livest. No? Yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay, yes. Pero take note, pagdating ng judgment seat of Christ, alam ng Panginoon, whether it be good or bad, alam ng bawat isa, alam ng Diyos ang bawat isa sa atin kung anong ginagawa natin dito sa lupa. Amen po. Mabuti man o masama. Kaya sabi diyan, no? Art dead. Wala tayong may tatago. Pagdating ng panahon na tayo harap sa Diyos, sa judgment seat of Christ. Kung ano yung ginawa natin dito, no, hindi man nakita ni pastor, hindi nakita niya yung kapatiran, pero nakita ng Diyos, naka-record yun sa judgment seat of Christ. Amen po. Tayo magtataka, magbibigla ang bawat isa. Yan ang iyong ginawa. Wala ka ng prayer meeting, Thursday prayer meeting, nasan ka? Noong July, ngayon, July 16. July 16, nasan ka, kapatid? Mayroon kang prayer meeting, bakit wala ka? Nag-isot man. Nahuli ka. CCTV ng Panginoon. May CCTV ang Panginoon sa langit. Amen. No? Marami. Alam na alam ng Panginoon. All-knowing God ng Diyos eh. All-knowing God. Alam ni ng Diyos natin, nasa si sister, nasa si brother. Nung araw ng linggo, alam niya kung anong ginawa mo. Nung araw ng prayer meeting, alam ng Diyos ng ginawa natin. No? Yes, we are new spirit in our life, no? But spiritually dead tayo. No? A Christian can be dead spiritually even though he has a new spirit living in him. No? Ano pa? Ephesians chapter 5 verse 14. Marami pong Kristiyano, mga kapatid, eh. May new spirit ka na nga. Pero ang nangyayari, can be dead spiritually even though he has new spirit. Patay. Yung spirit, yung kanya nga pong spiritual life, patay. Maraming Kristiyano po mga kapatid sa panahon niyon, spiritually dead. Patay. Yes, sa langit pupunta, pero spiritually dead. Yung kanyang binabalikan nature, binabalikan niya yung old nature niya. No? Ephesians chapter 5 verse 14. Ephesians chapter 5. Ano po sabi ng Bible, mga kapatid? Kala natin minsan may mga Kristiyano, kala ng Kristiyano, wala siyang, hindi siya patay spiritually. Pero mayroon siyang mga pagkukulang. Nakaatil lang ng linggo ng umaga. Akala niya hindi na siya spiritual dead. Nakaatil lang ng linggo ng hapon. Akala niya hindi na siya spiritual dead. Yun lang ba yung pag-attend ng umaga at hapon? Ay prayer meeting. Yun doon, prayer meeting. Meron pa ba tayong prayer habit ng alas 8? Ginagawa pa ba natin yung prayer habit natin ng tuwing alas 8 ng gabi? Nakakalimutan na yata natin. Amen po. No? Kung magsasalita tayo orasan, sasabihin niya, alas 8 na. Di ka nag-pray. Ha? Magsasalita yung relo natin. Sabi niya, nagkaroon ka pa ng relo, alas 8 na, tapos di ka pala nag-pray ng alas 8. Minsan, hipokrito tayo eh.
No? Nagkakaroon tayo ng mga project, nagkakaroon tayo ng ano sa church. Magkaroon tayo church ng don't prayer meeting. Nagkaroon tayo ng don't prayer meeting. Ang tanong, nasa na yung iba? Kung magsasalita lang ng Sabado, sasabihin na, dapat di na pala naging Sabado. Wala na dapat Sabado sa Faith Baptist Church kasi hindi naman pala pupunta kayo pag Sabado eh. Wala namang Kristiyano pupunta eh. Magsasalita yung Sabado. No? Kung magsasalita linggo, tapos sasabihin niya, ay, hapon na lang ako dapat. Hindi na ba pala umatid nung si sister sa si brother. Kasi kaya lang ano ko, G. Wala nang pera. Wala nang Webes dapat kasi hindi naman pala umatid to. Hindi pwede. Pero salamat, hindi ganun eh. Hindi pwede. No? Napakaano ang biyaya ng Panginoon. Bigyan tayo ng biyaya. Amen. Amen, kalakasan. Kahit po tayo mga kapatid, alam niya na mayroong katulad mo. Kahit may problema, may pagsubok sa buhay, papatuloy ka, sinisikap mo sa biyaya tulad ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yan ang Panginoon. Yes, Lord. May sakit man tayo. Papatuloy tayo sa pagsinisikap natin sa tulong at awa ng Diyos. Dahil tayo ay anak ng Diyos. No? Tayo po ay mga hindi spiritually dead. Ayaw natin maging ganun. No? Yun, zombie. Di ba? Buhay ka. Kristiyano, pero patay ka, spiritual. Yun yung spiritual dead. No? Ayaw natin maging ganun. Yes, yung katawan nandito, pero malayo naman yung isip sa Panginoon. Wala rin. Pero mas maganda, nandito na yung katawan mo, present na, at attentive ka pa na nakikinig ng salita ng Diyos. At naglilingkod ka pa para sa Panginoon. Amen po. Yun ang maganda. Hindi ka spiritual dead. May new birth ka na, no? May new spirit ka na, living in you, at hindi ka pa spiritual dead. No? So makikita natin mga kapatid, napakaganda. Tayo mga Kristiyano, no? Tayo po ay hindi ganun talaga faithful. Pero sinisikap natin maging faithful. No? Sinisikap natin maging faithful. Hindi tayo kagaya ng mga nasa Bible character. Sila talaga. No? Hanggang kamatayan, faithful sila. Saludo ko kila Paul. Dahil sinabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Saludo ko sa mga martir na nagbigay ng kanilang buhay for Christ's sake. Hindi ko kaya yung ginawa nila. Pero sinisikap natin mga kapatid na tayo bilang Kristiyano, hindi tayo doon pumunta sa bondage, yoke of bondage. Hello? Amen po. Ayaw natin doon sa yoke of bondage. Right. Yung elements of the world, of this world. Kasi inaagaw yung attention natin yun. Yung mga yan, aagawin yung attention mo para yung yoke of bondage, bumalik ka doon sa dati mong past life. Amen po. Sa dati mong ginagawa ng unbeliever ka pa. Bakit babalikan mo pa? Isip ka na nga eh. That's right. Save tayo eh. Huwag na tayo mabalik. We are sinners saved by grace. We are saved to serve. Amen. No? Yun pong nais ng Panginoon. Pasinin niyo po mga kapatid. Balik tayo sa Peter. Tapos na natin Galatians. Tayo pa. Punta tayo sa 2 Peter chapter 2. Chapter 1. Okay? Yung binanggit po ni Peter dito. Pasinin po natin. 2 Peter chapter 1, verse number 9. Nating text. Pasinin po ninyo mga kapatid. Dito sa 2 Peter.
Peter, chapter 1, verse number 9. Sabi po dito sa verse number 9, ng 2 Peter, but he that lacketh these things is blind. Ano mapapansin po natin dito yung word na these things? Nabanggit po yung 7 na bagay, yung word na these things na tinutukoy po dyan ni Peter. No? Ano po yung 7 things na yon na binanggit po niya? Yung po yung tinatawag na virtue, the 7 Christian character traits. No? Yung Christian character traits ng mga Kristiyano, virtue, sabi diyan sa verse number 5, yung verse number 5 uli, yung knowledge, yung temperance, verse number 6, yung patience, verse number 6, yung godliness, verse number 6, yung brotherly kindness, number 7, verse number 7, and charity, verse number 8. Ito yung mga bagay na sinambit po dito sa verse 9. Papapansin nyo, but he, no, that lacketh these things is blind. Pag wala itong mga bagay na to, no 7 Christian character traits, pag wala kayo itong mga bagay nito, blind ka. Okay, sinabi dito, lacketh these things is blind, and cannot see afar off, kasi hindi far-sighted. Ano yung sinasabi dito? Near-sighted or yung tinatawag na malapitan, near-sighted. And sabi diyan, and had forgotten that he was purged from his old sins. So makikita po natin mga kapatid, tinutukoy dito mga kapatid, yung 7 characteristic, o 7 character, Christian character traits, wala siya. Sabi dito, wala yung tao, yung Kristiyano. He that lacketh these things is blind. Amen po. Kaya mga kapatid, huwag mawala po yung 7 character. Wala po pong mawala yung 7 Christian character traits sa atin. Ano yung virtue? Yung kabutihan. Amen po. Huwag mawala yung kabutihan. Makikita po natin. At tinutukoy ng 7, yung virtue is a high moral standards and ethical principle. Yung kabutihan ay tumutukoy sa mga matataas na pamantayang moral at mga prinsipyong ethical. No, ito yung virtue, kabutihan. Na hindi dapat nawawala sa Kristiyano. Virtue. Ano pa sumunod? Yung knowledge, yung kaalaman. No? That knowledge comes after virtue. So nagkakaroon tayo ng knowledge pagkatapos na meron tayong kabutihang ginawa. Amen po. Sabi ni Pastor Bob Jones Sr., no? Senior, hindi junior, used to say, education without salvation is damnation. No? Kaya makikita po, sinabi niya, ang edukasyon na walang kaligtasan ay kapahamakan. Yeah. Ganda po yung sinabi ni Dr. ni Bob Jones Sr. Hindi yung junior hindi yung anak. Yung senior. Kasi itong senior, naging palagi nababanggit ni Dr. Peter Rackman dahil naging ano sila karoon sila ng conversation, karoon ng fellowship ng senior kay Pastor Dr. Peter Rackman. So makikita natin, no? Kaya malaking bagay po yun. Yung knowledge, virtue, knowledge, and temperance, pagtitimpi. That's self-control. Pag sinabi self-control, pagtitimpi, moderation, it is part of the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Paul said, every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Napag-aralan po natin to nung yung mga pumunta ng church ng camp. No? Yung temperate, ibig sabihin, disiplina. Kaya nga po, self-control moderation. No? Pagka wala ka dito, mga kapatid, you cannot obtain crown. Ako niyo po? Kaya sinabi dyan sa Philippians, sa 1 Corinthians chapter 9, verse 25,
Sa natin. So, tatlo pa lang po yan, mga kapatid. Sinabi dyan, no, 1 Corinthians. Yung mga bagay na yan, sinasabi ni Peter, na lack, nagkukulang sa mga bagay nito. Pag nagkulang ka, you are blind. Ikaw ay bulag. Pag bulag ka, ginagawa mo na yung mga bagay na makasalibutan. Okay, sinabi dito, 1 Corinthians chapter 15, verse number, 9, chapter 9, verse 25. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Ito po sabi ng verse 25, no? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So, may tinatawag na incorruptible crown. No, ito yung obtaining the crown, di ba? Yung napag-aralan po ito sa camp, Mayan people. Yes. Natatandaan nyo? Tinuro ko rin po ito. Yung word na temperate dyan, yan po yung self-control, moderation. So, yun yung temperate, temperance. No? So, mayroong pag sinabing temperate, yung word dyan sa verse 25 ng 1 Corinthians chapter 9, verse 25, disiplina. Amen po. Pag wala tayong disiplina sa ating katawan, hindi natin ma-obtain yung crown. Kaya may temperance. Kaya sinasabi ni Peter, kung wala kang virtue, kung wala kang knowledge, kung wala kang temperance, hindi merong kulang sa iyo. You are blind. Amen po. Wala tayo pag wala tayo nito. Wala kang virtue, wala kang knowledge, wala kang temperance. Diba? Nandun sa fruit of the Spirit, sa Galatians chapter 5, nandun yung temperance. Pansinin po natin. Galatians 5:22 and 23. Sabi dito sa 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, ano sunod? Temperance. Ha? Against such there is no law. So ano makikita niyo po mga kapatid? Tatlo na to. Na binanggit po diyan, no? Sa 2 Peter chapter 1, verse number 6, no? Sabi diyan, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. So ito po yung 7 Christian character traits natin. No? Mayroon na tayong virtue, may knowledge na tayo, may temperance tayo, binigay ng Panginoon, ang pangapat, patience. Amen po. Kailangan matuto tayo magpasensya. Amen po. Patience, sabi niya, no? Sabi niya sa verse number 6, to temperance, patience. No? So makita natin patience, you get patience by going through trouble. No? Sa Romans 5:3, usahan natin Romans 5:3. Ano po sabi ng Romans 5:3? About patience. Romans 5:3, and not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience. Pansinin niyo po yung tribulation dito, hindi po yung tribulation na mangyayari sa Revelation. Yung tribulation yun yung mga problema na ating kinakaharap. Work it patient. So, pag may trouble, yung tribulation, yun yung trouble. Pag may trouble sa buhay natin, mga problema sa buhay natin, doon tayo nagkakaroon ng patience. Hindi na po. Ganyan niyo po, natututo tayo umaba yung pasensya natin. May mga trouble sa buhay. Tama? Kaya sinabi, no? Temperance, make it patience. Sabi sa Peter, temperance, no? Temperance, patience. And patience, godliness. So pagkatapos naman ng patience, pagkatapos ng
patience, no? Ito yung magkakaroon ka ng godliness. Okay? Godliness is more than observing a list of do's and don'ts. Yung mga do's and don'ts. Yung mga pwede mong gawin at mga hindi mo dapat gawin. Mga gagawin mo at mga hindi mo dapat gawin. It's thinking these thoughts, no? These thoughts and response, no? As he would respond, no? Yung mga don'ts and mga do's and don'ts, mga dapat gawin at mga hindi dapat gawin. So yan po yun, yung tinatawag na godliness. Then, brotherly kindness. That's Ephesians 4:32. Sayin natin Ephesians 4:32. Ephesians 4:32, ito yung brotherly kindness. Ephesians 4:32. Ephesians 4:32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another. Ito nawawala, mga kapatid, minsan sa Kristiyano. No? Meron tayong, sabi dito, tender-hearted. Pero kung wala minsan sa Kristiyano, forgiving one another. Hello? Amen po. Nangyayari po yan sa Kristiyano na hindi na marunong magpatawad sa kapwa Kristiyano. Right. Amen. No? Even as God, for Christ's sake, had forgiven you. No? Kaya sa totoo yung sinabi ni Sister Novella na kanina, paano ka makakapag-preach kung hindi ka marunong magpatawad? Amen po. Matuto tayo magpatawad. Isa may Kristiyano kayo hindi marunong magpatawad. Kaya dito, for Christ's sake, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Kung ang Diyos nga nagpatawad sa atin, tayo hindi marunong magpatawad. Hipokrito tayo. Hindi dapat tayo mag-preach, hindi dapat tayo mangaral kung hindi tayo marunong magpatawad. I-preach ka sa alansangan, tapos hindi ka marunong magpatawad sa kapwa mo. Yun. Yun. No? So, panganin yan, brotherly kindness. No? Brotherly kindness. Kaya nga sinabi, be kind one to another. Brotherly kindness. Okay? And be kind one to another, tender-hearted, no? Forgiving one another, even as God had for Christ's sake had forgiven you. And the last, sinabi po dyan, yung mga these things na sinabi ni Peter, charity. Na sinabi dyan, and to godliness, brotherly kindness, and kindness, no? Sabi dyan, and to brotherly kindness, charity. So pagkatapos mo na nagawa yung brotherly kindness, papasok na yung charity. Mga kapatid, ang charity, minsan kasi, naisip natin, love. Tama? Pansinin niyo po, minsan kasi, ang pasok sa isip ng tao, especially, ang example ni Dr. Peter na sa Amerika, ang isip ng tao pagdating sa charity, love, pero may tinatawag na conjugal. Conjugal, natawag niya yung word, no? About sex. Lust of the flesh. No? Hindi talaga, kaya bakit nilagay po ng King James Bible ng translator na charity hindi love? Kasi pagka minsan kasi ang isip ng tao pagdating sa love, may tinatawag na action. No? No? Hindi talaga yung charity na pag-ibig sa Panginoon. Ito sabi po niya, no? Basahin ko lang po. Malaking bagay po na maging aware tayo. Di sinabi ng Panginoon na love, charity. Bakit? Minsan kasi iba po ang nasa utak ng tao. Hindi na po yung talagang love na galing sa Panginoon. Okay.
So, charity, the word charity has not degenerated anywhere near to the point that love has. The word charity is used to refer to a handout to the poor and needy. So, ibig sabihin yung charity, nakakonect po yun, referring to a handout or to the poor and needy sa mga nangangailangan. Sa poor and needy. Sa mga may hirap at sa mga nangangailangan. That is the original idea behind the love of God in the Bible. No? Yun yung idea behind the love of God in the Bible. Charity in the Bible. Yun ang ibig sabihin ng charity. No? Para doon sa mga may hirap na nangangailangan, yun po ang ibig sabihin. No? That is the original idea behind the love of God in the Bible. Charity in the Bible is God giving His Son as an atonement for poor and needy sinner like us. Yun ang ibig sabihin. No? Na yung charity na word, yun ang sinasabi na ang Diyos ay binigay niya ang kanyang anak na pangbayad sa ating mga kasalanan dahil tayo yung poor and needy sinner. Tayo po yung makasalanan. Tayo po yung poor and needy. No? Makasalanan tayo. Yeah. As a Christian, we show love toward believers. Para makita natin, as a Christian, we show love toward believers who are in need of time, attention, affection, kindness, money, clothing, fellowship, etc. by giving to meet those needs. So, hindi po yung sinasabi na pagka ang isip ng ibang tao, pag sinabing love, kumukonekta sa, kinukonect nila sa charity, pero yung love nila about doon sa tinatawag na kiss, hug, no, may physical contact. So pag nakaisip sila ng charity, isip nila yung love ng physical contact. May kiss, may hug. Yung tinatawag na conjugal. Ako niyo po? So may lust of the flesh, lust of the eyes. Yun ang inaano ni Dr. Peter Akman na pagdating sa charity, hindi yun yung physical contact. Yun din ang inaano ng Bible. Kaya kung bakit hindi labang nilagay the word, kundi charity. So yung charity, meaning, yung Diyos Ama, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para doon sa poor and needy, tayo yun. Para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Yun yung John 3:16. Yun yung Romans chapter 5 verse 8. Hello? Amen. Hindi yung physical contact na love kita, i-hug kita, i-kiss kita. Meron ng tinatawag na physical interest. Ako niyo po, kasi tinawag na charity. So, yung ibig sabihin ni Peter dito sa chapter 1 na 2 Peter, no? Pag wala itong mga ito, ikaw ay blind. But he that lacketh these things, yung mga these things na 7 Christian character traits na binanggit ko, virtue, no? Yung mga yon, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and charity. Pag wala yun, sabi dito, you are blind. Ibig sabihin, doon ka na bumabalik sa dati mong past life. Lumalayo ka na sa Panginoon. Ayaw mo na sa pagiging Kristiyano mo. Malayo ka na. No? Nagre-return ka na sa bondage na dati mong ginagawa. Kaya nakakalungkot po, yan ang nangyayari po sa panahon natin. Marami na po na Kristiyano is
spiritually dead, no? Bumabalik na sa kanilang hapong ginagawa ng sila'y unbeliever. Amen po. No? Yes, new spirit nasa kanila, pero yung tinatawag na yoke of bondage, binabalikan nila. Believer sila, yes, believer, pero bumabalik. No? Nakakalungkot po. Yan pong nangyayari sa panahon natin ngayon. Meron po sinabi si Dr. Peter Ruckman. No? Sabi dito, mga kapatid, na meron po sinabi dito, the Christian who does not grow is so short. May binanggit po dyan sa verse number 9. No? Sinabi dito sa verse number 9, at sabi dyan, cannot see afar off. Verse number 9, and had forgotten that he was purged from his old sin. Ano po yung pastor yung and cannot see afar off? The Christian who does not grow is so short-sighted or nearsighted. No, inalintulad po yung Kristiyano doon sa short-sighted or nearsighted. No? He's living for the present and does not have the long look. Yung terminology ni Dr. Peter Ruckman, yung long look. Ano ibig sabihin, Pastor, ito? The long look is always keeping in mind that this life is not all there is to existence. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Palagi niya sa isip ni Dr. Peter Ruckman na tayo mga kapatid, always keeping in mind that this life, itong buhay na ito, is not all there is to existence. Hindi tayo habang buhay. Amen. Right. Hindi habang buhay ay buhay ka. Mamamatay tayo. Mamamatay ka isang araw. Tapos babalik ka doon sa ginagawa mong old life mo. At pagdating ng judgment seat of Christ, aatulan yung mga ginawa mong kalokohan, ginagawa mong kalokohan, nakala mo hindi alam ng Diyos. Hello? Masusulit natin yung ating mga ginagawa dito sa mundo. Yun yung tinatawag na ni Dr. Peter Ruckman. The long look is always keeping in mind that this life is not all there is to existence. Amen po. Hindi palagi yung buhay mo ay nag-i-exist. Amen. Kala mo, bata ka pa. Hindi ka mamamatay. No! Mamamatay ka rin kahit bata ka. Right. Amen. Amen po. Baka mauna ka pa kay Tatay Willie. Sa motor ng tatay. Baka mauna ka pa sa amin. No? Keep in mind na isang araw mamamatay ka at haharap ka sa Panginoon kasi Kristiyano ka. Sa judgment seat of Christ, haharap tayo. Isa-isa tayo mga kapatid. Individual ang pagharap sa Panginoon. That's right. Hindi package yan. Pa. Hindi pamilya. Amen. Individual ang pagharap. No? As a Christian, you will be with the Lord forever. Amen? Yes. And the Lord has fixed the thing so that whatever you do now for Him will last into eternity. Mangyayari mga kapatid, mangyayari one day, your work will be tried at the judgment seat of Christ. Lahat ng ating ginawa. And whatever survive the fire will be your reward. Amen po. Kung lahat ng mga ginawa mo, inaan sa apoy, na survive, your reward, ay matatamo mo. Pero keep in mind, no? Everything else will be ashes pagka hindi po yan nasunog sa apoy, no? Pag nasunog sa apoy, magiging stumble, magiging abog. No? Stumble. Everything else will be ashes. No? So makikita natin, there are three
merong great statement na sinabi si Jonathan Edwards. Sabi niya, said, only one life will soon be passed. Only once done for Christ will last. Inaawit po natin, only one life, so soon it will pass. Only once done for Christ will last. Yan po yung sinabi ni Jonathan Edwards. No? Sabi po niya, only once done for Christ will last. If you conform to the world, it's going to burn. No? Huwag tayong makikonform sa mundong ito. Huwag na natin bumalikan yung dating past life natin, yung ating ginagawa ng tayo unbeliever pa. Sa akala natin, hindi tayo bumabalik, pero meron na pala tayo nagagawa. No? Right. Bisa akala mo, papitik-pitik, may narinig kang word is song, umipitik-pitik na rin pala yung kamay mo sa kayong paa mo. Napapaganon ba na pala? No? Di mo namamalayan, binabalik mo na yung mga ginagawa mong aksyon. Kumakanta ka ng worldly. O kung hindi ka man nagpipitik-pitik o gumaganon, pero sa isip mo, kumakanta ka na. Narinig mo lang. Wow! Mga kapatid, avoid that. Huwag natin gawin po yun. Alam ng Panginoon yun. Right. Amen. Yay. At pagdating ng judgment seat of Christ, pag ginano sa apoy yan, wala na. Sunog na, maging ashes po yan. Wala na yung reward. No? Kaya sa judgment seat of Christ, whatever survive the fire will be your reward. That you keep forever. Everything else will be ashes. No? I try to keep that in mind, sabi Dr. Peter Rahman. In everything I do, I try to keep that in my mind. Amen po. Ganda po na sinabi po niyo, mga kapatid. Ikaw, kapatid, lagi mo ba siyang iisipin? Every time, isipin ko sa aking sarili ko. Aharap ako sa isang araw sa Panginoon sa judgment seat of Christ. Amen. Isipin mo ba? Lagi dapat natin sa isip natin na isang araw-araw tayo sa Diyos. Tama po. Amen po. At lahat ng ginawa natin dito sa lupa, sa mundong ito, ay pagsusulit natin sa Kanya. Whether it be good or bad. Amen po. Amen. Pati, huwag po natin ngayon. In light of that, there are 3 great statements that you should take to hear, not to heart. Yan nga, si Jonathan, only one life will soon be passed. Only once done for Christ will last. No? Not only that, if you live for self, it is service wasted. Pag sa sarili mo ka, masa, wasted years. Oh, how foolish. Oh, sabi ng awit, wasted years, oh, how foolish, as you walk on in darkness and fear. Turn around, God is calling you from a life of wasted Amen years. po. No? Natawag ko ulit ng Panginoon, balik na. Yep. Huwag ka nang bumalik sa past life mo, sa dati mong ginagawa ng unbeliever ka pa. Wasted years yan. No? Si Jim Elliot sinabi, the missionary martyr by the Auca Indians, no? Sa Indians, said, a man is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. No? Ibig sabihin nito, anyone who gives up his own pride and ambition and fortune and health to get the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 14. Maybe a failure in the world's eyes, but from the Lord's perspective, that person is a wise man. Wise ka. No? May calling sa iyong Panginoon. Binigay mo yung, ibig na, yung mga fortune, yung mga ambition mo, no? Sinuko mo sa Panginoon para sa panawagan. Para sa panawagan, para sa iyo. Amen. No? Maring yung education. Pero,
Yung calling ng Panginoon ang inuna mo. Amen. Sa isip ng ibang tao, ay, doktor na to. Dapat malaki na ng kinikita niyan eh. Abogado na yan eh. No? Malalaki na dapat ang ano niyan. No? Professional yan eh. No? Nakapasa yan sa sa board exam. Pero binigay mo alang-alang sa Panginoon. Amen. Ay panawagan ka. Amen po. Sa isip nila, no? Full yun. Para, sa isip, mangmang naman yung ginawa nito. Wala naman itong isip. Pero yung sa Panginoon, hindi. Amen. Hindi yun. Kala nila, failure ka. Hindi. In the eyes of God, mga kapatid, that person is a wise man. Amen That po. person is a wise man. Praise the Lord. Kaya huwag po natin isipin, mga kapatid, yung ating ginagawa sa Panginoon, kala natin ito ay maliit lang bagay para sa Kanya. Ito'y malaking bagay para sa Kanya. Amen. Malaking bagay. Correct. Pagpunta lang natin dito sa church, malaking bagay na ito Praise para sa God. Kanya. Amen. Harapan ng Glory to Panginoon. God. No? Amen. No? Kaya makita natin, sinabi yan, now, that short-sighted in verse number 9, sinabi dito sa verse number 9, no? And cannot see afar off is not just an inability for keep the fortune in view. It is forgetting to look back from where you came from. No? Huwag ka nang bumalik pa. Kung saan ka Kung nag- saan ka nang galing, kung nasa basurahan ka dati, pinulad ka lang ng Panginoon, ginawa ka ng Panginoon, huwag ka nang bumalik doon. Amen. No? Kinuha ka na nga sa basurahan ng Panginoon eh. That's right. Nasa maruming basahan tayo eh. Nasa basura na tayo eh. Correct. Sino ba tayo? We are not worthy. Pero salamat, kinuha tayo ng Panginoon. Amen. Amen. From darkness to light. Amen. Di ba? Amen po. Tapos, gusto mo pang bumalik doon sa darkness? Nasa light ka na nga? What? Nakakalungkot po yung mga kapatid. Yan po ang sinasabi niya. Short-sighted ka na. Sabi, babalik ka pa doon, no? Cannot see afar off. Hindi mo ba nakikita yung malayo na para sa iyo? Doon ka na dinadala ng Panginoon, malayo ka na. Amen. Pupunta ka ba sa malapit? No? Short-sighted mga kapatid. Yan ang ibig sabihin mga kapatid. It is forgetting to look back from where you came. Amen po. No? Kaya sinabi, and had forgotten that was purged from his old sin. Kaya sinabi sa verse number 9, no? And had forgotten that he was purged from his old sin. Forgotten na mga kapatid. No? Kaya makita po natin, ano ang sinabi ng Isaiah 51 verse 1. Isaiah 51 verse 1. Isaiah 51 verse 1, hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock, whence ye are hewn, and to the hole of the pit, whence ye are dig. Alam niyo po mga kapatid, sana makikita natin, as a Bible believers, you should always keep in mind, no? Tayo, isipin natin ito palagi, as a Bible believers, the one who saved you, that's the rock. Yung nagligtas sa iyo, siya yung rock na sinasabi diyan sa Isaiah. Amen po. Sa verse number 1. No, sabi diyan, no? Look unto the rock, whence ye are hewn. No? Tayo po ay dapat tingnan natin kung sino yung rock na yon. Ilagay natin sa ating mga isip, the one who saved you, that's the rock. Kasi sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11. Ano sinabi sa balikan natin yung Isaiah chapter 51 verse 1. Tanong muna tayo dito sa 1 Corinthians 3:11. Balikan natin yung Isaiah 51 verse 1 ha. Yung rock na sinabi niya sa Isaiah 51 verse 1. Makita natin sa 1 Corinthians 3:1. No? Yun yung nagligtas sa iyo tapos babalik ka pa doon kay Satanas na dati mong tatay. Nakakalungkot, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3. Nakukuha niyo po ito, mga kapatid. Babalik ka pa doon sa dati mong tatay, Satanas. Nandito ka na doon sa nagligtas sa iyo. 1 Corinthians chapter 3, verse number 11. Verse number 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, sabi niya sa verse 11. 1 Corinthians 10, verse 4.
1 Corinthians 10 verse 4. Ano sabi din dito sa 1 Corinthians 10 verse 4? And did all drink the same spiritual drink. 1 Corinthians 10:4. Sabi diyan, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Mga kapatid, the one who saved us is the rock, which is the Christ the Lord. Amen po. The rock. No? Siya po yung bato. No? Yung maliit na bato, si Peter, pero yung bato na malaki, siya po yung stone. No? Pero yung rock, malaki, lang iba ang ating Panginoon. Amen po. No? Siya po yung rock na sinasabi diyan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. And from what He saved you. No? Saan po tayo sinave? From what He saved you and saved me and you. From the pit. Sabi niya sa verse 1 ng Isaiah, balik tayo, hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord, look unto the rock, whence ye are hewn. No? Doon tayo sa Panginoon. Sipin natin kung sino nagligtas natin. Yung rock na yun. Walang iba. Ang ating Panginoon. Okay? And from what He saved you. Sinabi niya sa verse number 1. And to the whole of the pit. Whence ye are deep. Nakita niyo po. And from what He saved you, that's the pit. If we keep it constantly in mind, it will help you avoid sin. Amen po. Yung pit na yun, no? Para hindi tayo makaiwas tayo ng kasalanan, siya lamang po ang isipin natin. Yung rock na yun. At dun sa nag-alis sa atin, doon sa tinatawag na pit o kasalanan. Okay? So, makita natin. And the last na statement na nagsalita, bukod doon kay Jean Elliot, kay Jonathan Edwards, si Bob Jones Sr., sinabi niya, said this, never sacrifice the permanent on the altar of the immediate. In other words, you will face choices. No? Tayo po ay haharap sa Panginoon at lahat ng choices natin na ginawa dito, iharap natin sa Panginoon. Kung chinoice natin na tayo lumayo sa presensya ng Panginoon, it is our choices. Ito yung pinili natin. Kaya pagharap natin sa Panginoon, we face our choices. Amen po. No? In this life, where you can get immediate gratification or you can wait for what God has for you. Kaya makita natin, pagharap natin sa Panginoon sa judgment seat of Christ, nasa iyo kung ano yung pinili mo. At kung ano yung pinili mo, yun ang mangyayari, no? Sa pinili mo doon kaharap. Kung pinili mo na umalis na sa pagiging Kristiyano, balik ka na sa dati mong gawin. Dahil pinili mo yun ang iharap mo sa Panginoon. Pero kung hindi mo yun babalikan, maganda. Patuloy tayo, press on, continue down, no turn back. Sabi po ng awitin, no turning back, no? Wala nang atras. Wala nang aatras, kundi pasulong. No? Walang atrasan, kundi pasulong. No? Walang mag-give up, kundi never give up. Wala nang wala nang U-turn. No? Wala nang U-turn, no turning back. No? Continue daw. Sabi ng awitin, let us continue daw in the things thou hast learned. No? Yung point ko, hinuli ko na lang. Ang point ko, madali lang naman itong point ko. Ang point ko, number 1, dito. Ang point ko, mga kapatid, a Christian can return to bondage. Number 1, all he or she has to do is put his Bible, no? Down.
O ito yung ginagawa po pagka lumalayo na yung isang tao. He or she put his Bible down. No? Ginagawa niya, wala nang kwenta sa kanyang Bible. Right, neglecting the Bible. Inineglect niya na ang salita ng Diyos pagka siya po ay babalik na sa dati niyang ginagawa na para siyang unbeliever. Number 2, stop praying. Tumitigil na siyang manalangin. Tingnan niyo po yung mga Right. hindi katulad ni Naomi, ni Ruth. Ano nangyari? Hindi na. Si Naomi. Pero, ano, No, anong nangyari doon kay Naomi? Diba? namatay yung ano. Nangyari po, namatay po yung asawa niya, namatay yung kanyang dalawang anak, si Malon sa Ruth, no? At kung saan ay Tapos nawala yung beauty niya. wala yung beauty niya, no? So makita natin, nakalimutan na rin nila mag-pray. Maraming Kristiyano, pagka bumabalik sa past life nila, kinakalimutan nila mag-pray. No? Kaya malaking bagay po, huwag tayong mag-stop from praying. Sabi nga po, pray without ceasing. Walang patid, walang hinto na pananalangin. Amen po. Amen? Pangatlo, stop attending a church where the Word of God is preached. Where the Word of God is preached. No? Huwag po tayong minto sa pag-attend ng church. Nandoon sa pag-attend natin ay naririnig natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Stop attending a church where the Word of God is preached. Yan po ang pangatlo na punto. Number 4, starting hanging out with the wrong crowd. Ito po nangyayari pagka bumabalik na yung Kristiyano sa past life niya nung siya po yung unbeliever. Yung kanyang mga kasama, no? Starting hanging out with the crowd, with the wrong crowd. Wrong crowd na yung kanyang kasama o sinasamahan. Wrong crowd na. Wrong crowd na yung pinipellowship na hindi na mga Kristiyano. Hello! Mga unbeliever na yung pinipellowship niya. No, yung nilalayo siya sa Panginoon. Hindi siya nilalapit, nilalayo siya sa Panginoon. Yan po yung pang-apat. Okay. Number 5, trying to imitate the Word. No? Trying to imitate the Word. Anong ginagawa niya? No? Yung pag-imitate niya, trying to imitate the Word. Yung dala-dala niya. Yung trying to imitate the Word, hindi ko maano yung ano niya. Anyway, di bali, ginagaya niya yung takbo ng mundo. No? Yung trending ng mundo, ginagaya niya. Halimbawa, yung katulad yung TikTok, Amen. Yeah. ini-imitate niya yun. Trying to imitate the Word. No? World, yung takbo ng mundo. No? Trying to imitate, gaya-gaya puto maya. Yan yung pang-5. Pang-6, live for self. No? Namumuhay nasa sarili niya na hindi kasama ang Panginoon. Tingnan niyo po yung mga lumalayo na. Sarili na lang nila ang nasusunod. Self-will, self-righteous, self-centered. No? Yan po yung nangyayari sa mga paglayo ng Kristiyano sa Panginoon. Self-will, sarili na niya susunod eh. Self-centered, self-righteous. Okay? Live for self. Number 6. And the last. And he is a goner. G-O-N-E-R. He is a goner. Gunner. Ano ibig sabihin yun? Wala nang kapayapaan. Pag sinabing he is a goner, wala na siyang kapayapaan. Yes, Kristiyano siya. Pero alam niyo po, nawawala yung kapayapaan, yung peace of mind niya, wala na doon. No? Pero siyang Diyos ng kapayapaan, pero wala na eh, kasi yung, hindi na sentro ang Panginoon sa kanya eh, kaya nawawala na yung kapayapaan sa kanya. Outside of the will of God na siya, so nawawala na yung peace sa kanya. Peace of mind, peace of heart. Nawala na. He is a gunner.
So, 7 po yan. Number 1, put his Bible down. Put his Bible down. Stop praying. Stop attending a church where the Word of God is preached. Number 4, starting hanging out with the wrong crowd. Number 5, trying to imitate the Word. Number 6, live for self. Mumuhay na sa kanyang sarili. Pansarili lamang ang kanyang iniintindi. No, makasarili na to eh. Pag ganito, makasarili na. No? Hindi niya nakinikilala yung mga dati niyang kauri. Ano? No? Hindi niya na pinipellowship yung kanyang mga kauri. Iba na pinipellowship niya eh. Live for self. And he is a gunner. Wala nang payapa. Wala nang kapayapaan sa kanyang buhay. Okay? Magulo ang buhay niya, kaya wala nang kapayapaan. Puro gulo. No, wala na siyang peace of mind, peace of heart. Tingnan niyo po yung mga na lumalayo na sa Panginoon. Tingnan niyo na lang yung mga lumalayo sa Panginoon. Iisa lang. Okay, tayo po ay dyan magtapos, mga kapatid. Sino yung mga lumalayo sa Panginoon? Si Demas. No? Sa 2 Timothy chapter 4, no? Verse number 10. Ano sinabi doon? Demas loved this present world. No? Si Diotrephes. Thomas. No, nag-backslide din siya. Thomas. No? Marami pa po. Thomas. Sa Jeremiah, Thomas. yung nation ng Judah at ng Israel. Si King Saul, no? Si King Solomon, si David, marami po. Jonah. No? Si Jonah, yes. No? Marami pong mga nagdumayo. Si Thomas, nagduda. Marami pong Bible character na bumalik po sila doon sa tinatawag na past ano nila, no? Mga unbelievers sila. So, I hope and pray meron kayong natutunan sa salita ng Panginoon. Tayo po yung mga nalangin. Nagilang Diyos, makapangyarihan, salamat po Panginoon, na pinapaalalanan niyo po. You keep in mind na kami po ay isip po namin palagi na mayroong judgment seat of Christ. Na isang araw, Panginoon, naharap kami sa inyong trono, Panginoon, at tulan niyo po kami ayon sa aming ginawa, whether it be good or bad. Thank you, Lord, sa paalalang ito, na hindi namin balikan yung dati namin ginagawa na kami po ay unsaved pa. Yung mga past life po namin, mga lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life ay hindi po namin dapat gawin, Panginoon, o balikan, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, Banal na Espiritu, Panginoong Diyos na nasa langit, ilayo. Huwag niyo po kaming dalhin. Deliver niyo po kami. Sagipin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na hindi kami maisa ng kalaban, na hindi kami mangyari po sa amin yung Panginoon. Yung mga nangyari po sa ibang mga Bible character, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging victorious na anak mo, Panginoon. Maging matagumpay, sabi po ninyo, always abounding in the work of the Lord. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sa Galatians 6:9, sa 1 Corinthians 15, verse number 58, Lord. Sabi niyo rin po sa Acts chapter 5, verse 42, in daily temple in every house, this is not to teach and preach Jesus Christ. Lord, we thank you, Lord, sa mga verses na aming natutunan, na aming nakukot. Patuloy niyo po kaming turuan. Paalala sa amin ng mga verses na ito upang hindi kami magkasala sa iyo, Panginoon. Sabi niyo po sa Psalms 119, verse delight thyself also in the Lord, He shall give you the desire of that. Sabi niyo rin po, Panginoon, na yung sa Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding, in all thy ways and acknowledge Him, and He shall direct thy path. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga verse na aming natutunan, mga na-memorize. Dito po ang bibigay sa amin. I word it by hid in my heart that I may not sin against thee, Lord. Thank you, Lord, sa aming natutunan, Panginoon, sa aming ito. At pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, tayo po ay dyan
Okay tayo sa ating offer of prayer. Balik dito.